Yung pong binabanggit ho dito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 15, talatang 2 at patuloy, ay meron pong naging usapin ho dyan. Umabot po sa konsilyo ng Jerusalem ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Pag binasa po niyo yung Kapitulo 15 ng Aklat ng Gawa, ay nagkaroon ng pagtatalo na kung saan ay dinala ito sa usapin sa Jerusalem. At ito po ay walang iba, kundi may kinalaman sa pagtutuli. Ano po? Ito yung mga kautusan. Kaya nga binanggit ito dito sa Kapitulo 15, talatang 5. Ang sabi po ay ganito sa Aklat ng Gawa, no? Ganito po yung mababasa natin. Datapwat, nagsidating ang ilan sa sikta ng mga Parisiyong nagsisisampalatayan na nagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Maliwanag na dito, sangayon sa talata na rin, ipinipilit ng mga Hudyo na yung mga Kristiyanong hintil, kinakailangan sila ay tuliin. Ito yung binabanggit dito na pinabibigat, binibigyan ng pamatok ng mga Hudyo ang mga hintil. Binanggit ho yan sa talatang 10 ng aklat ding ito. Sabi po ay ganito, ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ay di tayo man ay hindi maaring makadala? Ang ipinagkakamali ng marami, ang akala po nila ito ay yung 10 utos, kasama yung Sabat, kasama yung ipinagbabawal na pagkain. Mali ho. Dahil contextually speaking, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa pagtutuli na ipinipilit ng mga Hudyo na ang mga hintil kailangan ay tuliin din. Kaakibat po noon, kasama rin na ipinagbabawal sa mga Kristiyano dito sa Aklat ng Gawa. Ito naman po yung mababasa natin sa talatang 20 sa ganun ding kapitulo. Pakinggan po ninyo, ganito ang sinasabi. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Kasama rin po ito, pagkatapos na pag-uusap tungkol sa pagtutuli, ay ibinigay din ang kautusan nito na kinakailangan ay iwasan din ng mga Kristiyano. Huwag ko nating ipagkakamali, mga kapatid, na isinasama natin ang hindi dapat kasama. Isinasama natin yung 10 utos. Ang tawag po din yan ay out of context tayo. Nagkakamali tayo sa ating pong pagkaunawa. Kaya dito, pagka pinag-usapan natin yung konteksto, yung moral law, hindi kasama sa sinasabi po dito na pinabibigat doon sa mga Kristiyanong hintil. Kapatid, kaibigan, dapat susuriin ho natin ang bagay nito. Ngayon, meron pa dito ang tinatawag na pagkakamali ng mga taga-Galasya. Bago natin puntahan yun, guys, ko pang basahin ang nasa verse 29. Ganito yung mababasa natin, verse 29 ng Aklat ng Gawa. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Ito po ay payo na kinakailangan ay dapat na mag-ingat tayo sa mga bagay na ito. Bagaman dumating sa punto na sabi ni Apostol Pablo ng ibang mga alagad na kapag kayo nakakain ng inihain sa Diyos-Diyosan na hindi nyo alam, ito'y hindi nagiging dahilan para tayo ay mawala ang ating kaligtasan. Ngunit, ito po'y isang payo ng mga alagad na dapat natin isagawa. Kaya, ibig sabihin, maliwanag na yung pagsasanib ng Hudyo at mga hintil, nagkaroon nga po ng conflict po yan. Kaya niliwanag ko natin, huwag natin ipagkakamali, ang hindi lang po nila pagkakaunawaan ay yung mapilit na mga Hudyo na gusto nila ipatupad ang kautusan ni Moises. Pag sinabing kautusan ni Moises, hindi ho yan 10 utos, mga kapatid. Mag-aralan ho natin mabuti para hindi tayo naliligaw. Ito po yung isang ginabanggit dito sa Aklat ng Galasya, Kapitulo 1 at ang talata ay 7. Nasabi sa ating lesson ay ipinagkakamali ng mga taga-Galasya. Ano po yun? Sabi po rito, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nasa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po yung sinasabi ho dito? Ito po yung mga binabanggit na mga tao na patuloy na binabasa pa rin ang kautusan ni Moises sa mga sinagoga, na ipinipilit ang mga kautusan ni Moises
na ang tawag ni Pablo dito yung mga nagsisiligalig sa panampalataya ng mga hintil. Ano po? At ang sabi niya, magkakaroon ng ibang ebanghelyo. Verse 8, "Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil." Ano po yung ibang ebanghelyo na binabanggit dito? Ito pong sangayon sa mga commentary, Bible commentary. Ang sinasabi ng ibang ebanghelyo dito ay yung magturo ka na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ibang ebanghelyo yon. Ang tunay na ebanghelyo, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Kaya pag kami tuturo sa atin na yung tinatawag na salvation by works, ibang ebanghelyo yan. Hindi po dapat natin tanggapin yan. Contextually, yun po ang ibig sabihin ng verse 8 mula sa verse 7 ng Aklat ng Galatia. At sa pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, nais po lang natin ulitin. Bilang patunay na ang moral law ay nananatili, papaano natin sinasagot ang ating mga kaibayo sa panampalataya? Sapagkat mismo ang Panginoon, nang may magtanong sa Kanya, sa Kapitulo 19 ng Aklat ng Mateo, Panginoon ang sabi, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ingatan mo ang mga utos. Ang sinight niyang set ng kautusan ay ang 10 Commandments. Ngayon, patunay naman po na ang Panginoon at ang mga alagad ay nagsasabi na nananatili yung mga maruruming mga karumaldumal na hindi dapat na kinakain ng mga Kristiyano. Yun po naman ay mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 6 at ang talata ay 17. At doon sa aklat ng Gawa, 10:14, nung sabihin ni Pedro na kailanman, Panginoon, ay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Nais ko pong basahin bilang panghuling talata ang nasa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 6 at ang talata po ay 17. Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng anumang mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong isummarize ang ating pong lesson. Yung pong pagsasanib ng Hudyo at mga Hintil, napakahirap na sitwasyon sapagkat sila po ay kinagis na nila ay magkaibang kultura, magkaibang paniniwala. Subalit, dumating yung panahon na sila'y nagkaisa sa pamamagitan ng guidance ng mga alagad at ng salita ng Diyos. Bagaman magkaiba ang ating paniniwala at pinanghahawakang doktrina, kaibigan, subalit kapag ang ating sasanggunian ay ang salita ng Diyos, darating yung pagkakataon, magiging isa tayo sa paniniwala, sa pananampalataya, at isa ang kautusan ating sinusunod bilang mga lingkod ng Diyos. Nais ko pong tapusin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong panahon na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa napakaliwanag na ebanghelyo naming naunawaan. Salamat po at naliwanagan po namin ngayon kung ano yung mga kautusang natapos na dun sa cross at ang mga kautusang nananatili na kinakailangan ay makikita sa amin bilang bunga ng aming pananampalataya. Diandalangin ko po ang aming taga-subaybay na po ito'y naging karagdagang linaw samantalang sila ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng banal na salita. Patawarin po kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.